mayroon din suliranin sa pag-ibig, at lahat na po ng klaseng ng problema na alam natin na Diyos lamang ang makatutulong na iyon ay marisolba. Kaya nga po sa umagang ito, tayo ay sama-samang umasa na sa pamamagitan ng ating sama-samang pagpapadala sa Kanya ng ating mga hinaing ay magkaroon iyon ng magandang katugunan. Pero sinabi po ng ating Panginoon na kailangan nating pasanin ang ating krus, hindi po ba? Ang sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus. At yung po mga problema natin, yun ang ating mga krus sa ating buhay. Wala pong exempt sa pagkakaroon ng problema. Kaya kailangan ay dali natin ang krus sa ating mga balikat ng maluwag sa ating puso sa pag-aasang yon ay magiging daan upang mapalapit tayo sa Kanya. Kaya nga po sa kaugnay nito ay gusto ko pong tumawag ng isa sa ating mga kapatid na magpahayag ng kanyang maibabahagi dito sa ating mga kasamahan sa tanghaling ito. May nagbabolunteer daw muna pong umawit ang ating kapatid na si Magno. Kapatid, halika rito. Pampagana. Salamat. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Ako po ay nagpapasalamat sa ating banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo na kinalagdan. At sa pagkakataon pong ito, ako po ay mag-aalay ng awit sa ating lahat, mga choir, mga tagasunod, mga pasyente, sa ating mga choir, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Cup 1, 2, 3! Thank you very much. Para po sa ating lahat. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa mga suliranin, pinaglalaban ang aking pagkukunwari sa buhay. Babalat kayo sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Ang buhay tulad ng isang awit lamang, mayroong simula at may katapusan. Ang araw at gabi lumulungkot hirang sa suliranin, pinaglalabanan ang ating pagkukunwari sa buhay. Pagbabalat kayo
Sa katotohanan, anuman ang aking maging kapalaran, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Salamat po. Salamat po. Maraming pong salamat. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Salamat po sa inyong lahat at sa ating banal na Espiritu. Ako po ay mag-aalay ng isang awit uli para sa ating lahat. Alam po ninyo, ang awitin ko pong ito ay dati ko na pong kinakanta rito sapagkat yan po ay ipinadadama sa akin ng Panginoong Diyos. Alam po ninyo, ako po ay muli nagpapasalamat ako. Marahil po, napapansin ninyo, pag ako po tinawagan dito na mag-aalay ako ng awit, talaga pong nararamdaman ko po ang sarili ko. Mayroon pong pagbabago. Kaya po marahil, hindi lang po isa ang aking niya, kundi bagkus dalawa. Tuwi po nga ako'y kakanta rito, mag-aalay. Kung natatandaan ninyo, dalawa po ang aking inaalay. Lalo pong nag-iibayo ang aking nararamdaman. Talab na talab po sa aking katawan. Luwa ang aking iniaawit. Kaya po, sabi po sa akin ni Apo, pag ihilingan kaya kang kumanta, kumanta ka. Sapagkat yan apektado ang kalusugan. Yan po, inaangkin ko po yan. Sinasabi ni Apo. Kaya po ako nagpapasalamat una sa Diyos at sa ating mahal na Apo na kinalugdan. Jesus ko'y pakinggan, awit ng mapanglaw na nagdulot sa isang pusong nagmamahal. Huwag mong ipagkait, awa mo'y ilawit ng abang puso kong naghihirap sa pag-ibig. Dungawin mo, Jesus, ang nananambitan. Dungawin mo, Jesus, ang nananambitan. Kahit isang sulyap mo man lamang iyong itampulay, sapagkat ikaw lamang ang tanging dalanginan ng puso kong sa'yo'y nabubuhay, ng puso kong sa'yo'y nabubuhay. Maraming pong salamat. Maraming salamat kapatid sa magaganda mong awiting inihandog para sa atin. Ngayon po naman mga kapatid ay kung sino po ang may gustong mag-volunteer na magpahayag dito sa atin ay maluwag po nating inaanyahan
Alam kong maraming gustong-gustong pumunta rito, medyo nahihiya lang. Pero huwag po kayo mahihiya kapag tayo ay magpapahayag para sa Diyos. Mayroon po ba sa mga kapatid po natin, sa mga tagasunod, na huwag po natin sayangin yung mga panahon na ito, pagkakataon na natin na tayo ay magpuri sa Diyos. Ito po ang ating kapatid na talaga namang araw-araw ay nandito. Magandang umaga po at mukha pong nadalasan share ko, nakaupo ako, tinawag po ako ng ating kapatid. Pero mapakarami ko po talaga isi-share, kaya lang po pinauna ko lang po yung mga talagang mag-share. Pero ako po, laging nakahanda sa pag-share dahil napakarami pong biyaya na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Si-share ko po ngayon, hindi na po yung aking naging karamdaman. Meron po akong bagong share ngayon na lagi ko pong idinadasal sa Ama na nawa Ama ay sa araw-araw ko pong pagpunta rito meron pong mabago sa aking sarili. Alam niyo po, napakabait talaga ng Ama. Kasi po, lagi po akong humihingi sa Ama ng pagdalisay. Lagi ko pong hinihingi sa Ama, hindi ko na po hinihingi sa Ama yung ako'y pagalingin. Dahil nung ko pa, inangkin na ako'y magaling na. Kaya po hindi sa Ama ang kagalingan. Ang hinihingi ko po sa Ama, yung bigyan po ako ng tunay na pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Kasi po minsan napapansin ko, doon po ako mahina sa pag-ibig sa kapwa. Minsan po nagtatricycle po ako. Kasi po yung dalawang apo ko, hinahatid ko po sa eskwelahan. Kung minsan po, palibhasa po ako dating driver ni Boy Bailon, Engineer Boy Bailon. Na-stroke nga lang po ako, kaya salamat sa Ama at andito ako. Napapansin ko po sa akin sarili na pag po ako may nakasalubong na parang hindi maganda yung dating, nagagalit po ako. Palibhasa nga po, ako ay nagmaneho ng sa ayos yung pagmamaneho ko. Palibhasa po ngayon maraming driver ngayon na makapagmaneho lang, hindi na alam yung dapat, yung talagang dapat gawin sa pagmamaneho. Kagaya po nung minsan meron po ako nasa lubong na van. Meron naman pong nakaparado sa gilid. Dapat po, malapit na ako, siya po yung mauna. Ang ginawa po niya, sumibad pa rin. Hindi na po ako po pwede sumibad dahil mababangga niya ako. Alam po yung ginawa ko, hindi ko po inalis sa gitna yung motor ko. Alam niyo po, sumasadsad yung sasakyan sa gilid na namimireno ng malakas. Alam niyo po, pagkaraan po nun, ako po nanghina. Sabi ko po sa akin sa sarili, mali na naman ako. Yan ba yung sinasabi kong nanghihingi ako sa Panginoon ng pag-ibig sa kapwa Lagi ko naman ginagawa yung mali. Alam niyo po, pagdating po rito sa adoration, ang hingi po ako ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Ama, patawad po dahil lagi ko pong hinihingi sa inyo yung pag-ibig sa kapwa, pero hindi ko naman po nagagawa. Puro sa salita lang po, puro panghingi lang po. Minsan po, may nangyari na naman po. Na-tricycle na naman po ako. Meron pong dump truck na naghahakot ng basura. Dapat ako na rin po yung mauna sana. Pero hindi niya ako prebigyan. Kinat na po ako ganon. Pagkatapos po, nung motor ko, ang ginawa po nung truck, unti-unti akong ginigit-git na ganon. Dito mabila po ako. Alam niyo po ginawa ko. Binaling ko po yung tricycle ko, pinuntahan ko yung driver. Ano ba? Sabi ko gano'n. Dati po kasi gano'n ako ngayon po, nalaman ko ng mali po pala ako. Buti po ang kabaitan naman po ng Ama, yung nagmamaneho, kabarkada ko pala, kaya sabi ko, ay, pasensya na, kala ko ako kung sino
ganun na naman po yung naramdaman ko. Sumama na naman po ang loob ko dahil nga mali na naman ang ginawa ko. Alam niyo po, mayroong ginawa sa akin Ama. Wala po nun hanggang ngayon. Hindi na po ako nakakaramdam ng galit sa kapwa. Meron pong angkas yung mga apo ko na maglolo. Hindi ko na po bibigyan ng pangalan. Ngayon po, nakasakay na po yung apo ko dahil po, bali, dalawang apo ko, saka dalawang nakaangkas, bali, 4 po sila. Yung pong lolo, laging sumasama sa pagsundo. Lagi din po sumasama sa pagsundo. Nagkataon naman po, yung miss ko, sabi niya sa akin, bumalik agad kasi mamamalengke ko. Tagluluto po kasi siya ng ulam eh. Di ngayon, sige ako, babalik agad ako. Alam niyo po, nung nakasakay na po yung apo, yung lolo, umikot po sa may likuran ko siya. Sabi po niya, magbabayad lang daw po siya ng matrikula pagdating sa eskwelahan. Ang sabi ko po, pakibilisan mo lang kako kasi manindahan kami mag-asawa. Alam niyo po ba ginawa? Hindi na ako sasakay. Kung ganun na ang sinasabi mo, kinuha na po yung apo at yung mano nagalit sa akin. Alam niyo po, dati magagalit na rin po ako. Ang nasabi ko lang po ba't naman ka ako gumanong ka? Masama ba naman ka kayo sinabi ko? Di, sakit, nakita ko po, talagang galit na galit siya. Alam po niyo ginawa ko, hindi ko na lang po sa pinansin, mabanti na po ako. Pagdating po sa eskwela, pag-ababa po ng eskwela, may hatid po akong anak na babae, tatrabaho po sa SM. Di hinatid ko po nun. Nagtuloy na po ako sa bahay nila. At nanghingi po ako ng pasensya, pero hindi ko po siya inabutan. Ang inabutan ko po yung asawa. Ako si Kuya, sabi ko gano'n, ating. Sabi niya, umalis may itang ulo. Sabi ka, muro siya. Oo nga niya. Alam, palagi ko ako, parang may nasabi kung hindi maganda sa kanya, pero di bali na, kahit hindi. Alam ko kako, ating wala naman akong nasabi sa kanyang mali Pero ganun pa man, andito ako, nanghingi ako ng pasensya. Ating kung hindi ko kako sakali si makita sa kanto, pakisabi mo na lang sa kanya na babalik uli ako at manghingi ako sa kanya ng pasensya kung may nasabi man ako isinakit niya ng damdamin. Di sabi niya, naku ka, talagang ganun na ugali niyan. Ako nga marami na kaming apo, anak anak at apo ganyan pa rin ang ugali Di, ako ating ganito. Kasi ako lagi ang pupunta sa Divine Mercy. Pagkatapos ako may taong nagagalit sa akin. Pagsamba ko ng tricycle, may stereo ko, lagi ang tumutugtog puro kanta ng sa Panginoon. Pagkatapos ka ako may magagalit sa akin. Mukha ka ako hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, kaya babalik uli ako. Asan ba ka ako si Kuya? Andan ka sa kanto, bumili ka ng pagkain ng manok, hindi hinanap puro sa kanto. Nung pong matanong ko, sa tindahan nga, bumibili nga po ng pagkain ng manok, sabi ko palapit na po ako. Antimano, pong nakita niya ako, sabi nung may tindahan, ay napala ka si Kuya Amang Alam niyo po, sinabi sa akin nung lolo. Sabi niya, andito ako, sinusumbong kita sa mga ginawa mong kabastusan sa akin. Sabi nga ganon. Sabi ko, nawala kaya nga ako, andito ako nanghihingi ako ng pasensya sa iyo kung may nasabi man akong mali Alam niyo po, mga kapatid, kailangan po sa araw-araw natin pagpunta rito meron po tayong mapansin na pagbabago na ipinagkaloob ng Ama. Kaya po ako siya nung po isi-share to. Nung mangyari po yun, kinabukasan, kaya lang po, nung mag-share ako ng isang araw, hindi ko po nasabi. Pero nakahanda po ako talaga mag-share. Kaya po, ayos na ayos po yung pinatayo niyo po kapatid. Yun po ang mensahe sa sinabi ko na kailangan po may pagbabago para po mapansin natin na tayo pala ay pinagpapalanan ng Panginoon. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po kapatid na Kaps sa iyong magandang pag-share sa umagang ito.
Ngayon po naman, gusto ko naman po sana ay babae naman ang mag-share sa ating harapan para ipahayag ang kadakilaan ng Diyos. Mayroon po bang gustong mag-volunteer? Alam ko mayroon dyan. Nahihiya lang. Huwag po kayo mahiya. Sino po? Mga yumuyuko eh. Ate, ikaw na lang. Halika. Pasensya na po hindi po sa tumatanggi ko, kaya lang po last Saturday nag-share ako, nung nakaraan nag-share ako, kahapon nag-share ako, heto po uli ako. Purihin po ang Ama, favorite ako. Ngiti nga po kayo, ngitian nyo nga po ako lahat. Kagaganda ng anak ng Divine Mercy. Magandang umaga po. Ako po yung alaga ni Mama Apo na buntis. Noong mga nakaraang buwan po, nakikita po ako ng mga tao dito. Buntis pa po ako. Healthy. Sabi ni Mama Apo, okay. Kung itatanong niyo po kung nakaraos ako, obviously, nakaraos naman po ako at nakapanganak na. Pero hindi po nakasurvive yung aking anak. 6 months po, nawala. Dinugo po ako pagdating ng ika-6 na buwan, at nawala po yung baby. Iniisip ko po noon kung paano nangyari yun kasi lahat po ng check-up ko ay okay. Pati po yung ultrasound ko okay, yung bata po malakas. Ang pinagnilayan ko po ng husto, pag nag-uusap po kami doon sa adoration ni Mama Apo, yung heart-to-heart talk namin, lagi niya pong sinasabi na, anak, pagkatapos mong manganak, magiging masayang-masaya na kayong dalawa nung anak mo. Ang tinutukoy niya po pala yung panganay ko. Never niya pong sinabi na anak, pagkatapos mong manganak, magiging masayang-masaya na kayo 3. Hindi niya po binilang yung nasa sinapunpunan ko. Ako po siguro oras na para i-share ko to sa inyo kasi po, nagtataka ako ang dalas kong matawag dito. Ako po ay hiwalay sa asawa. At yun na po, yung baby na yan, nawala pa. So, si Mama Apo lang po ang nakakaalam ng kwento ng aking buhay, pero po ipinabatid ko na. Dahil parang may nag-uudyok sa akin na, anak, sabihin mo na nga. Nang ikay mayari-yari nang mag-share at hindi kompletong ganap. O di yun po, nawala yung baby ng 6 months. So, aatras po ako ng kaunti dun sa kwento ko. Before pa po ako na ospital, may nangyari pa pong una. Naglalakad po ako dun sa bahay namin. Bigla na lang po akong nabuwal. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Nag-collapse po ako. Pinapahesusan na po ako nung araw na yon kasi patay na. As in, patay. After 10 minutes, kasi po, nung nabuwal po ako, bumagok po yung ulo ko doon sa aparador namin. Basag po yung salamin nun. Tapos po, humampas po yung ulo ko doon sa may organ. At bumalandra po ako doon sa computer. Purihin po ang Ama dahil after 10 minutes, na pinapahesusan po ako, nagkamalay po ako. Ang una ko raw pong nabanggit, Divine Mercy. Purihin po ang Ama. Siya po yung una kong nabanggit. At nalaktawan ko rin po ito. Nakita ko po ang Mama Apo na inaabot niya po sa akin yung kamay niya. Sabi niya, anak, tayo. Sabi ko, ano ba ang nangyari? Tayo, anak. Sa tuwing magsasayad, sa tuwing magdadampi po yung palad namin dalawa ni Mama Apo, hindi ko po maipaliwanag kung anong klaseng relasyon meron kaming dalawa. Sa totohanan lang po. Para pong mag-ina na pinagdugtong yung buhay na nabibigyan ng buhay ang isa't isa, mahawakan mo lang siya, buhay na ako. Mahawakan ko lang siya, malakas na ako. Nung nagkamalay po ako, dahil nga po sa nabagok ako, tiningnan ko po yung katawan ko. Purihin po ang Ama kasi hindi po ako nagdugo, walang bleed. Di po ba ang isang babae na nadulas o na matindi, ang pagkahampas ko po ay paganyan.
So yung tiyan ko po talagang sumalpak na salpak na salpak doon sa kahoy. So, hindi po ako nagdugo. Pinamahinga po ako saglit tapos dinala po ako sa Castro Maternity. Pagdating ko po doon, sinabi po ng doktora ko na, anak, tanggalin na natin yung baby kasi baka hindi rin siya umabot ng 9 months. Ang sabi ko po noon, ite-take ko yung risk o yung panganib, hindi ko muna siya ipapaalis. So bahala na, patay o buhay, hindi ko muna ipaalis yung anak ko dahil bilang isang mami niya, ramdam na ramdam ko po na malakas yung heartbeat ng anak ko. Siyempre po bilang isang ina, bakit ko naman ipatatanggal yon? So nagsasuffer ako during pregnancy. Hirap na hirap ako pero hindi po ako dumadaing. Lalong hindi ako makatulog. Sa gabi, ang bigat niya. Iba yung pakiramdam ko. At alam na alam ko na parang mawawala. Ika-4 na araw, umuwi na po ako sa amin. So masaya po. Darating po sa amin ang Divine Mercy at saka si Mama Apo. Nagpalinis po ako ng kuko noon, nagpalinis kami ng bahay. In preparation nga po sa pagdating nila. Excited na excited po ako noon. Kasi napaka-busy po niyan tao. Nagagawa niya po ng oras na ako po ay makalingan niya pa. Kahit po sa saglit na oras na yun. Kasama po yung mga alagad. Nung araw po na dadating sila, ito na naman po yung naganap. Nakaupo po ako doon sa may salas namin sa loob. Pagtayo ko po, biglang may dugo. Sabi ko po sa kapatid ko, Kuya, bakit may dugo? Alam ko po at ramdam ko na binibigyan po nila ako ng lakas ng loob ng mga oras na yon. Sabi po nila, siguro naghahawan. Pero ramdam ko po yung bulwak. Sa ating mga babae, pag tayo nagme-mense, alam natin, malakas o mahina. Tawag po sila ng ambulansya. Nung nandun na po ako sa may bandang Tambubong, naramdaman ko po na ang lakas-lakas na po nung pagdurugo at buo-buo na lumalabas. Saktong pagtapat naman po dun sa may kapilya dun, dinasal ko na po na sabi ko po, ito po yung eksaktong dinasal ko, Lord, alam ko po na hindi akin yung batang to. At kung kukunin niyo po, ay maluwag at tanggap ko pong ibinibigay sa inyo na siya po ay magiging anghel at gabay ng mga tao. Hilab pa rin ang hilab yung tiyan ko. Pero panay po yung kwento ko dun sa driver ng ambulansya. Saka gustuhan ko po na ma-relieve. Magkaroon po ako ng maisba yung sarili ko na parang nalilibang ako. Sabi ko, Kuya, sige bilisan mo na at mukhang maano na to, yung masakit na. Pagdating ko po sa Castro Maternity, nagkagulo na po yung doktor, yung OB-GYN. 9 ultrasounds po yung ginawa sa bata. Sa pagkakataong yun, hindi ko na po nasilayan yung ultrasound machine. Kasi po sa Castro, once na in-ultrasound ka, inihaharap sa iyo yung parang TV. O ayan yung heartbeat ng bata. Noon, nakahiga ako, hindi na nila iniharap sa akin. Yun po pala, yung mattress ko po, yung pong bahay bata ko ay pinasok na po ng dugo. So 50-50 chances of survival. Pinasok na po ako sa operating room. Sabi, sorry, tatanggalin na talaga natin yung baby kasi hindi talaga niya kayang umabot ng 9 months or kung ayaw mo, parehas kayong mawawala. Sabi ko, kakausapin ko muna yung doktora ko saglit. O sige, kakausapin mo. May kasunduan pa kami ng doktora ko bago ko operahin. Ang lakas po talaga ng loob ko. Dinudugo na ako noon, sabi ko po, doktora, kung ipagkaloob ni Lord na mabuhay yung bata, piliin mo na siyang mabuhay at kaya siyang alagaan ng mga maiiwanan ko. Pero ako, hayaan mo nang wala kasi for 33 years, nakapamuhay na ako sa mundo, marami na akong nagawa. At yung bata ako ay survive. So, ganun po yung usapan namin. Nag-close kami sa usapan na yun. Hanggang sa sinaksakan na po ako ng general anesthesia. Ala na akong alam, tulog na ako. Yung kapatid ko po, dahil nga po sa hindi iba sa amin si Dr. Castro, nakakasili po siya doon sa may bintana. Tapos sabi po nung doktora na hinangaw na nga po yung bata, sinabi po sa kanila na, sorry, nakadeklara na po kaming patay. Sa pangalawang pagkakataon, patay na naman ako. Nandun na po kami sa gilid lang ng ospital at iniwan na po ako ng doktora ko.
Kasi po ang mga doktora may pamahiin eh. Pagka daw po mamamatay yung pasyente, they have to leave earlier before ng death ng pasyente. Kasi raw po, nawawala ng bisa yung kanilang panggagamot. So, umalis na raw po si doktora. Nandun na lang kaming mag-ina sa isang side ng hospital. Patay. Ang chaplet po ng Divine Mercy, ako, Divine Mercy, maraming salamat. Hindi ko po yan binibitawan. Nalaglag po yan dun sa mismong pinagduduguan ko dahil wala na akong malay. Hindi po maisara ng doktora ko yung aking matris dahil po lumadlad na. Kumbaga po malambot na, ala na siyang lakas, bumigay. Dahil po nalaglag yung chaplet na yan, dun po sa mismong pinagduduguan ko, unti-unti po ay naisara po ng doktora ko yung matris ko at tumigas. Purihin po ang Ama kasi binuhay niya po ako sa pangalawang pagkakataon. Ang Divine Mercy po ay talagang hindi ko po mapaliwanag kung ano. Dinala na po ako sa recovery room. Ang blood pressure ko po sa payat ko na to, sa liit ko na to ay up and down. Nagwa 180, 110, 170, 110. Ang taas para sa isang batang kagaya ko na payatot. Dinalaw po ako ni mahal na Apo. Doon po sa ward po ako nalagay kasi wala po noong bakante na private room. Sobrang dami po ng pasyente. Nung lumapit po siya sa akin, una akala ko doktora ko. Magkasing puti sila magkasing ganda. Sabi ko, doktora, sasaksakan na naman ba ako? Masakit na po yung katawan ko. Hindi siya kumikibo. Pangalawang pagtingin ko po, tinitigan ko siya. Kasi hinalikan po ako sa noo Naalala ko, yung halik daw sa noo, pagmamahal sa isang anak. Ang halik daw sa pisngi, pagmamahal sa isang kaibigan. At syempre, dun sa special someone nyo, kiss sa lips. Hindi hinalikan po ako sa noo. Tapos, ewan ko po kung maniniwala kayo, pero baka yung iba pagtatawanan ako, pero nakita ko po talaga yung Virgen de los Flores na nandyan, kalahati ni Apo, at kalahati niya po ang Divine Mercy, malaking tao. Si Apo Conching po yung dumalaw sa akin. Purihin po ang Ama kasi. Dinalaw po ako doon ng personal ni Jesus. Sinabi ko po sa sarili ko, sa kwarto po na yun, kahuli-hulihan na po yung anak ko na magbubwis ng buhay. Wala nang ibang batang mamamatay doon. Inaangkin ko na yung anak ko ang nagbuwis. Ayoko na may mamamatay pang baby doon. Gusto ko yung mga baby, maisilang ng maayos, at makasama ng mga mami nila. Kaya purihin po ang Ama. Kung mapapansin niyo po, nagsishare ako. Hindi rin po ako naluluha. Kasi po ang acceptance ko, ang pananalig ko, ang mga payo po sa akin ni Mama Apo, bawat kausap niya sa akin, tumatagos po sa puso ko. Lahat po ng yon, isinasabuhay ko. Lahat ng pangaral niya. Kaya ganito po akong katatag. Sa mga pasyente po na nandito, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Yung pong may mga sakit, huwag niyo po sanang pagdudahan si Apo Conching. Habang nagdududa po kayo, tatagal po kayong gumaling. Pero habang ibinibigay niyo po ang pagtitiwala niyo ng 100%, kita niyo po, mamaya, maaaring bukas, o baka mamaya, hindi pa kayo nakakatayo, granted na po lahat yung kahilingan nyo. Si Apo Conching po ay isang babaeng kinalugdan at totoo. Kaya mahalin po natin siya. Kasi ang pagmamahal niya po sa inyong lahat, sa ating lahat, ipagmamahal po na talagang iniwanan niya po yung pamilya niya, marami yung negosyo niya, mga anak niya po hindi na po nabibigyan ng sapat na atensyon. Yung bunso po yata may kailangan sa school ang oras pa po ng mahal na Apo nandito pa rin para po sa inyo. Kaya iwanan ko lang po, manalig po kayo, magtiwala. Pag tinaas po, ulitin ko po muli ito. Pag lumabas po ang mahal na Apo, tinaas po ang kamay, titigan niyo po siya. Huwag niyo pong aalisin ang mata niyo sa kanya. Dahil ako po maraming nasisilayan. Masisilayan at masisilayan niyo po yun kung magpapakatotoo po kayo. Yun lang po at maraming salamat. Purihin ang Ama.
ang ganda ng kanyang pagbabahagi, hindi po ba? Yung po kanya sinasabi na yun, ay narinig ko na noon, nung kanyang tungkol sa kanyang panganganak na hindi nagtagumpay. At isa rin po ako doon sa nagpunta sa inyong lugar sa San Rafael. Ako po ay nagagalak na nakilala ko kayo at kayo po ay nakarecover na. Ngayon naman po, ang susunod nating magbabahagi ay lalaki naman. Sino po ang gusto, katulad nung ginawa ng ating kapatid na talagang ipinakita ang tunay na kahiwagaan at kadakilaan ng Diyos? Mga lalaki naman po, patadaig po ba tayo? Saan ba nakatingin itong mga lalaki? Tatawag po ako. Mayroon pong nagsabi sa akin dito, si kapatid na Marcos Pangilinan daw po. Kapatid, wag po tayong padadaig. O dakila naming amang Diyos na makapangyarihan, Diyos na punong-puno ng awa, habag at pag-ibig, amang banal, puspusin niyo po ako ng Balor Santo mong Espiritu upang makapagbigay po ako at mapagpahayag at magpapurit at salamat para sa iyo. Ibukas mo po ang aking mga labi na naayon lamang po sa kalooban mo at huwag ang hindi. Salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Medyo nakakaba po talaga kasi kahit madalas na po akong tumayo rito, medyo nakakaba. Mahirap po kasi magsinungaling sa amin. Madami na po kasi kung na-share dito mulat sa pulpa po nung nagtungo na rito. Pero nung minsan po, nagninili pa ako sa aming bahay na sabi ko, patungo ko dito noon. Sabi ko, Ama, paano po kaya ito kung tawagan ako nang bigla sa harapan? Wala ko isi-share. Sabi po sa akin nang bigla pong sumili sa isipan ko yung sabi niya, anak, nang isilang kita sa mundo, pinasilang kita sa mundo. Marami na akong hiwaga na ibinigay sa iyo. Hindi ka nga nakapasalamat eh. Kaya babalikan ko po yung mga nakakaraan namin. Mayroon po kasi kung 4 na anak. Yung pong 3 sunod-sunod kong lalaki ay balwalhating naisilang. Ngayon po, nagnanasa po kami na magkaroon kami ng isang anak na babae. Pinagkalooban po kami. Hindi po ako napagpasalamat sa Panginoon. Salamat po. Tapos po, nung pong kabuntisan na yung babae namin na yun, due date na po ng panganak ng aking misis. Medyo hindi ko na po masyadong didetalyehin, baka humaba. Dinala ko po sa hospital 3 days before na due date. Doon na kami. Hindi siya nagle-labor siya, sakit ng sakit, pero hindi po siya mapanganak. Tapos po, nung after 3 days po, sabi nung doktora, halika na, manganganak ka na. Sinaksakan po ng pampahilab yata yun. Kasama po yung hipag ko. Pinasok na po sa delivery room. At doon po, matagal po ako naghintay. Siguro po yung buong maghapon inubos namin. Nakataas po yung 2 paa niya ron. Iniwan na po ng doktor, iniwan ng nurse. Sa madaling salita po, takbo po yung misis ng aking hipag sa akin. Kuya, si ate hindi mapanganak. Iniiwan na ng mga nurse sa ng doktor. Pumasok po ako, sabi ko sa kanila, ano ba nangyayari? Bakit po naman ganyan? Sabi ko. Siyempre po yung pagkatao ko noon, ala pa ako masyado sa Panginoon.
maaari nakapagbanggit ako ng hindi maganda doon sa mga doktor na nag-a-assist doon sa aking misis. Agad po, biglang nagkakagulo doon sa loob ng ospital. Sabi nila, i-repair ako sa Malolos. Diyan po kasi sa Carpa yun eh. Para po alam na niyo yung Carpa. Pero ngayon po siguro, maayos na yung mga ano dyan, mga pag ano ng mga doktor dyan. Diyan lang po may doon sa pinasok po dyan sa ambulansya yung misis ko, walang kumukuha rin sa loob. Inabutan ko po, nakataas yung paa, may nakasahod na timba doon sa ilalim, napakaraming dugo. Sabi ko, ano ba naman yan? Patay na yata yung misis ko. Maitim na po yung kuko niya. Labi. Sabi ko, kuhanin ninyo to. Sabi ko, pag may nangyari dito, sabi ko nun, mahirap na lang kung ano gagawin natin, sabi ko. Kinuha po nung mga ibang nag-a-assist doon sa ospital, pinasok po sa ambulansya, mayroong oxygen, may dugo, may 3 hose po yung may dextrose. Kumbaga sa puro salasalabit pong hose yung doon. Tumatabo po kami patungong Malolos. At pagdating po namin sa Malolos, binigay ko po yung referral. Dali-dali po nilala yung misis ko sa tas inaayos po ng mga doktor doon. Sabi ko, ganyan naman dun sa inyo eh. Sabi nga pag hindi kaya, tinatakbo rito. Tapos po sabi sa akin ng isang doktor, mabigat yung kalagayan ng misis mo. Halika dito sa pinapipir mo po ako ng waiver ng doktor. Sabi niya sa akin, mamili ka sa anak mo at sa asawa mo kung alin ang bubuhayin natin. Hindi po ako pumirma. Sabi ko po sa itaas, paikot-ikot lang po ako sa may labas. Sabi ko, paano po ako mamimili? Ginusto ko itong hinihingi ko sa inyo yung babae. Ibinigay nga ninyong babae. Kung pipiliin ko ang misis ko, mawawala yung anak ko. Kung pipiliin ko yung anak ko, mawawala yung misis ko. Sa madaling salita po, dinala po rin sa isang lugar na isang room. Binabalik-balikan ko na lang po doon. Pumunta po ako sa may labas. Sabi ko po, kung talaga pong ito na yung magiging kapasiyahan mo, God, ibigay mo sa akin alin sa dalawa. Pero hindi ko po kaya mamili. Pero nung pong dumating yung isang doktor, nag-meeting po sila. Sabi po nung dalawang doktor, Mister, huwag kang mag-alala. Meron na kaming na-survive na ganyan din klase ng kalagayan dito ng mga anak. Parang napatag po yung loob ko, pero nagdadalawang isip po ako. Nung punto tumingila ako doon sa taas, sabi ko, bahala na kayo Panginoon. Pinasok na po doon sa labor room yung hindi ko alam kung bibiyakin siya, kung paano, kasi po nilagyan sa namang cross sa tiyan. Hindi ko na po alam kung bibiyakin na siya kung ano. Tapos po lumabas yung isang sabi niya, Mister, nanganak na misis mo, normal. Purihin po ang Panginoon. Babae po ang anak namin. Yun niya po yung bunso ko ngayon. At ngayon po, almost 23 years na sila at nakatapos na rin po ng pag-aaral. Nasa British Embassy po siya ngayon. Purihin po ang Panginoon dahil binigay niyo sa akin yung babae at buhay pa ng misis ko. Kaya nga po, dapat po talaga malalim pa ng palataya natin. Kaya nga po, kung maaari, ibilang natin yung ating sarili para sa mga patay. Patay po ang kasalanan. Dadapwat buhay naman para sa Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Alam po ninyo, nung wala pa po ako dito, hindi ko po alam kung paano ko dadalhin yung buhay kong pagkatao. Dahil siyempre po, magulo din ako. Medyo iba rin po yung takbo ng isipan ko. Dahil nag-iisa ako sa Maynila, nagtatrabaho nun. Wala akong kasamang pamilya. Pero ngayon po, gusto ko po kayong anyayahan
nasama-sama po tayong dumulog sa dulang ng Panginoon. At pagsalusaluhan po natin ang mga putahing ibinibigay sa atin ng mga mensahe ng ating minamahal ng Apo Kunching. Ang mensahe po na nagmumula sa Ama. Kaya kung magtitiwala po lamang tayo ng lubos para sa Kanya, kakamtin rin po natin ang lahat ng mga hiwagang pagkapalan na nakakapit natin. Salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Hindi po ba ang ganda ng kanyang sharing? Padadayag po ba yung mga babae? Pansamantala, bibigyan ko muna po kayo ng isang awitin para po sa inyo. Galing po sa ating kapatid na alagad, si Nana Rosie. Purihin ka, Ama. Salamat po sa iyo. Ako'y pinatinding buritos, lambanang ito, upang mag-alay sa iyo ng awiting ito. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga choir at sa mga tagasunod. Ako po yung palakpakan nga po natin ang mahal na Panginoon. Kaya lang po babasahin. Apo Kunching ng buhay ko, tungo sa kabanalan mo, hirap kanyang dinanas, tinik ng buhay na lampasan, pag-ibig ng may kapal, di na magmamali pa. Apo kong singsiyang gabay sa may karamdaman, pag-ibig ng may kapal, di na magmamali pa. Apo kong singsiyang gabay sa may karamdaman, di na magmamali pa. Apo kong singsiyang gabay sa may karamdaman, sa ngalan ng Diyos amang patnubay. Salamat po. Maraming salamat po, Nana Rosie. Ngayon po naman, gusto ko ibigay sa inyo ang ating pong minamahal na Mother of the House, si Tita Marisa. Papuri sa iyo ang may walang katapusan, sa bawat oras, sa bawat araw. Kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal kay paglingkuran ng buong katapatan, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin na iyong binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Magandang umaga po sa inyong lahat, sa aming kapatid na Raquel, sa bawat pagbabahagi po ng bawat isa sa gitnang ito. Magpagtiwalaan niyo po at isang araw, malay niyo maganap sa inyo, alam niyo na ang solusyon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nakaupo po ako, may pinakita po si kapatid na Beng sa akin
kung paano po niyang kinuhanan ng picture ang ating mahal na Apo Kunching, yung dalawang kamay, at nakita ko po yung krus po dito sa isang kamay at yung sa kabila ay parang butas yun, ano po. Alam niyo po, sabi ko po habang andun ako, nakita ko si Tito Boyet, tinitigan ko lang po kung kalooban ng Ama na ako'y magbabahagi. Ito po ang nais ko pong ibahagi sa inyo. Habang pinagmamasdan ko po yung larawan ni Apo Kunching, yung dalawang kamay niya, nabalik po sa aking balintataw ang kaganapan sa aming vigil po nung Webes, na pinasilay sa akin ng Ama, hawak-hawak ko po ang rosaryo at nakatambad po sa akin ang krus, yung ganito po, si Jesus Christ na nakapako sa krus. At ito po ang ibinigay na pagninilay po sa aking kaisipan upang ibahagi po sa aking kawan na ang pasubaling nga ng ating Panginoon, sadya pong ang pagdurusa ay hindi dapat kamti ng sinuman. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat may nauna na po na nagbigay ng tunay na pag-ibig at pinagpakasakitan po niya upang tayong lahat ay maligtas. Amen? Kaya kung ating pong pagdinilayan, nang ipinakita po ni Kapatid Labeng, hindi ko naman hinihingi sa kanya, sadyang ipinagkaloob po na yun ang ibahagi ko sa inyo. Ang dalawang palad ni Apo Kunching na nakataas, at yun nga, nakita po niya, at ito po yung krus na nakapako sa krus ang ating Panginoon. Anong nais ko po ituran sa inyo? Sa malalim na pagninilay, bilang katauhan, hindi ko ngayon maunawaan. Subalit sa kapangyarihan ng ating Panginoon, kung ating pong pagninilayan ang nakapako sa krus, siya ay nagre-represent ng pagganon po, krus. Sa aking pagninilay, yun po yung 4 na sulok ng daigdig. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Ipapakita ko lang po sa inyo, ha? Ito po, East, West, North, South. 4 na sulok ng daigdig. Yun po yung pumasok na pagninilay sa akin, na sa 4 na sulok ng daigdig, nakagitna ang Kristo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Ibig sabihin, kung paano po niya tayong pinapasan. Pag nilayan niyo po, ang dalawang kamay niya nakadipa. Saan dako ka man tumungo, sa hilaga man, o sa kanluran man, o sa timog, alam mo na ang kamay ng Panginoon ay aabot sa iyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa pamamagitan naman po na ang dalawang paa po niya nakaganyan, kung saan po ang paa niya ay nakapako, tumungo ka man sa kanluran o sa lubugan na tinatawag ng tao, nasa dilim ka man, sa iyong paghakbang kung hinadidimlan, ang Kristo pa rin ang sa iyo nakagabay. Amen po ba yun? At kung halimbawa naman po, ikay nasa sikatan ng araw, kagaya kung nasaan ang kanyang ulo, kaya tinawag po na Easter Sunday yun, sa pagninilay ko, yun po yun. Lagi pong may pag-asa na sa kabila ng kawalan, nandyan pa rin po ang ating Panginoon upang tayo'y gabayan. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sa pag-usad ng panahon, sa magwawalang taon bilang alagad, doon ko po ganap naramdaman na sadya po palang walang hirap para maglingkod sa Diyos. Amen? Hindi ka mahihirapan sapagkat alam mo na sa hambing sa krus ng Kalbaryo na pinasa ng ating Panginoon, siya rin po nagpapasa ng lahat. Ginagamit lang ang katawan mo para tumupad sa Kanya, subalit hindi ikaw bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sa larangan po ng paglilingkod at maging sa inyo po bilang mga pasyente, tagasunod, pag may nararamdaman po kayo, ilagak natin sa Diyos. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon ay 2 kamay. 2 kamay po tayong inaapuhap. Na sa bawat araw, mayroon po siyang kasagutan. Amen po ba yun? Na wala po siyang pinipili na kung ano yung gusto niya sa isang tao, kundi kung ano yung katapatan mong maibibigay mo sa Kanya, tatapatan pa niya ng higit pa sa inaasahan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa madaling salita po, sa kabila na nag-iisa ka lang nagpapasa ng iyong mga pinapasan sa buhay, hindi po problema yon. Amen? Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo kahapon, nakakahiya sa Panginoon kung sasambitin mong nahihirapan ka, samantalang ipinangangalandakan mong kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, ang sabi nga, malinaw po niya idinadala sa aking kaisipan, anak, ano ang dapat mong alalahanin? Samantalang, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na gumawa para sa'yo, hindi mapapagal ang sarili mo, maging ang isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Samantalang, kung ikaw bilang pagkatao ang gagawa ng lahat ng ito, anong magiging puwang ko para sa'yo? Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang paanyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. May krus po ba kayong pinapasan? Marami po ba kayong dalahin sa inyong mga katawan? Andyan lang ating Panginoon.
nakagitna po siya sa apat na sulok ng daigdig. Kaya saan ba dapat tumuungo tayo o sa apat na sulok ng ating tahanan, may problema man o sino man sa atin, alam po natin na nasa gitna ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw sa dakong ito, sadya pong kapakipakinabang, sapagkat ang paanyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching ay napakasidhi na po. Amen? Na kung inyo pong nanamnamin at kayo nakasusubaybay mula sa simula na kayo pumaparito sa dakong ito, palalim ng palalim ang mensahe. Paangat ng paangat ang karunungan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Sapagkat pinasisilay ng ating Panginoon na wala siyang pagkaubos. Sa pamamagitan lang po ng malalim ng mga mensahe na aming natatanggap sa dakong ito, alam niyo po, sadya pong nakagagalak sapagkat bilang isang alagad at sa pangungusap ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, higit po namin napapatunayan na ang Diyos ang nangungusap sa aming kaisipan at sa aming puso kapag iniluwan ng ating mahal na Apo Kunching sa kanyang mga labi sa pamamagitan ng Espiritu na ang mensahe ay mula sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po nag-uumapaw ang aming puso na ang bawat salitang ito, pangungusap man ay dinatal sa isip mo na alam mo mula sa banal, nakakaparam ng mga alalahanin sa buhay, nakakaparam ng mga pasanin sa buhay, nakapaparam ng mga alinlangan. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, sadya pong makikita talaga na ang paanyaya ng ating Panginoon, kaya may Espiritu Santo ibinaba at ginamit na tao upang tayo ay bigyan ng kapayapaan at kapanatagan. Buhay po ba ang Diyos? Upang maranasan po natin na sa aking pagninilay, kaya pinasilay po sa atin yung nakapako sa krus ng ating Panginoon, na pinakita niya na ang pagdurusa ay pinasana ng ating Panginoon. Amen po ba yun? At ang kanyang paanyaya ay upang sa pamamagitan ng Espiritu ay ibigay niya ang liwanag at katotohanan sa paggamit niya po sa ating mahal na Apo Kunching upang maunawaan natin na ang maging ang Kristo man at ang Ama ay hindi niya napahihintulutan na tayo magdusa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, bigyan niyo po ng positibong pagninilay. At kapag ito po ang magiging positibong pagninilay niyo, yung mga karamdaman niyo po sa katawan niyo, hindi niyo mararamdaman. Amen po ba yun? Yung mga hinaing niyo po sa buhay niyo, hindi niyo rin po mararamdaman. At higit sa lahat, yung mga alalahanin nyo sa buhay nyo, lalo sa inyong mga anak, kung malayo sa inyo, hindi nyo po mararamdaman. Sapagkat alam mo, ang sasagot sa iyo ay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Buhay po ba ang Diyos? Sa madaling salita po, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko po ipinagmamalaki sa inyo na yung alaga ko pong bata, na alam ko po na isa po yun sa nagbe-benefits na po ng paglilingkod ko po sa dakong ito, na kung paano ipinahayag ng Banal na Espiritu sa katawan ating mahal na Apo Kunching, at nakatala din po sa Biblia, bata at matanda, lalaki at babae, babahagi ng po Espiritu. Alam niyo po, nakikita ko na po dun sa alaga ko, na sabi ko nga sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng mahal na Apo na binindisyonan po siya noon, ang pasubali po sa kanya ito, balang araw ay masisilayan mo ang paglaki ng batang itong nilaga ko sa iyong mga kamay. Kapag nasisilayan ko po yung alaga ko po na yon, mayroon po akong kinakapa sa kanyang pagkatao na gusto kong maramdaman na siya ay mula sa ating Panginoon, na may espiritu po siya na isinilang. Alam niyo po, talaga pong napakadakila ng Ama. How many times ko na po siyang naaabutan na nakaluhod po siya at nakaganyan po ang kanyang palad. Kahit sa ang dako sa aming tahanan, basta may makita po siya na larawan ni Jesus Christ, maaabutan mo siya nakaluhod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At hindi lang po yun. Alam niyo po, talaga pong minsan, syempre po bilang tita, mapagbiro po ako dahil alam ko po na siya'y dinadaluyan ng Espiritu. Minsan ay tinetest ko po siya. Pero alam ko, hindi po kasalanan sa Panginoon yun, sapagkat ang kalaban din po ay maaari ding gamitin ang mga minamahal mo. Subalit ikaw na alam mo yung katotohanan, mataman po rin mapagmamasdan kung ano yung paggamit sa kanila. Amen po ba yun? Alam niyo po, minsan, kahapon po, sinabi ko po sa kanya, anak, sabi ko nga po sa inyo, mapagbiro ako, wala na naman akong pera eh. Sabi ko ganun. Alam niyo po sagot sa akin, nakakaunawa po siya eh. Lagi-lagi ka nalang nanghihingi kay Jesus ng pera. Buhay pa ba Diyos? Hindi naman ako nanghihingi, sa kanya lang ako nagsasabi. Alam niyo po, buhay ang Panginoon. Kahit pabiro po yung bata, akin na po eka yung kamay mo, mami. Bibindisyonan po yan. Gaganyanan po. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo, hindi nagkakabula. Buhay pa ba Diyos? Tapos kahapon po, si kapatid na Pearl din po, sabi niya, ay ako, hindi mo ba ako bibindisyonan sa aking mga palad? Sabi niya. Tapos,
sabi niya, binidisyonan niya po si kapatid na Pearl. O sige, sige po, Daddy, kung ikaw rin mayroon ka ng pera. Sabi niya, ako, tapos ka na, Mami, binigyan ka na ni Jesus eh. Alam niyo po, nagkatotoo din po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, salamat sa Ama na sa inosentahan ng batang ito, ay nakikita ko na po yung sa mabuting hangarin na pagtupad mo sa ating Panginoon, nararamdaman mo na ang mga mahal mo sa buhay ay nagbe-benefit din po. At ang kinagagalak ko po, mabalad po yung mga anak po ninyo, mga bata pa, ay nasisilayan si Apo Kunching kung paano pong naghahayag ng salita. Kung yun po ang gagayahin ng mga bata, ang dami nilang matututo. Amen po ba yun? Alam niyo po yung alaga ko po, isang araw, sabi ko po sa kanya, ikaw talaga, napakakulit mo. Alam niyo po ang ginawa sa akin, ginanyan po niya ako, oh. Mami Yisa, sabi niya, sumbong kita kay Papa Jesus. Ginaganyan po niya ako. Alam niyo po, natakot ako. Sapagkat hindi po yung magagawa ng 3 years old na bata na igaganon po yung kamay. At sinabi niya na, si Apo Kunching, ganyan ang kamay. Boy po ba yun? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, ang dakong ito, katawa-tawang pagbasda ng sinuman, katawa-tawang pakiramdaman ng sinuman, ang mahalaga, ikaw na nakakatanggap ng katotohanan na mula sa Diyos, natatawa ka man sa sarili mo, alam mo hindi ka siraulo. Why mo ba, Diyos? Natatawa ka man sa sarili mo, alam mo nagagalak ka. Natatawa ka man sa sarili mo, alam mo, inuusad ka ng iyong pinaglilingkuran, sapagkat ano man ang pasanin po natin, ano man ang krus na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, alam ko, hindi na tayo uusad na kagaya ng ginawa ng ating Panginoon na nakasadsad sa lupa, kundi mayroon po tayo pamatok, ang ating Diyos, Ama, Anak, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, at higit sa lahat, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay inihahasik ang masarap na hain ng ating Panginoon sa dulangang ito upang lahat tayo makinabang. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Marisa. Habang wala pa po ang ating mahal na apo, baka may gusto pa pong mag-share sa ating mga kasama dito sa Dambana. Ang ganito na lang po, gusto ko po sanang hilingin si kapatid na Annalyn Bunso na magbigay na isang mapakagandang awitin. Si ano na lang po, yung maganda ring umawit, si Tita Gloria. Paborito ko po. Tita Glo. Buhay ang Diyos. Bagamat hindi po ako ang talagang tinawagan, subalit ganyan po talagang mahal ako ng Diyos eh. Nadadala siya yung pagtayo ko sa harap ninyo. Nawa po ay huwag ninyong pagsawaan. Subalit, alam niyo po, masaya ang mabuhay sa mundong ito. Sa kabila ng ating dinaranas na pagsubok, napakabuti at napakadakila ng Diyos sapagkat hindi Kanya pababayaan. Alam niyo po, bago po kami umawit ng mga choir, maghanda-handa na po kayo. Ayusin na yung sounds. Alam niyo po, kagabi po, nagkaroon po ng praktisan ang lahat ng choir member ng parokya ng Bahay Pare, ang Nuestra Señora de la Merced Paris Choir, naroon po ang Virgen de la Merced Paris Choir, at nandun po ang Divine Mercy Choir. Sa gaganapin pong parangal sa September 21, sa kapiyastahan po ng ating mahal na Birhen dito po sa ating Bahay Pare. Galak po sa aking puso't kalooban sapagkat sabi ko nga po, ang aming mga kasamahan bilang mga awit o choir ay hindi nga po ganon kahuhusay. Kung sa akin, ire-rate ko yung kanilang pag-awit dahil medyo mataas po yung aking expectation pagdating sa mga kanta, para sa akin po, totohanan pong sila sa akin po ay hindi papasa. Subalit napakadakila ng ating Panginoon. Kahapon muli nagsama-sama na naman ang tatlong choir sa ating pong parokya. Subalit hindi po naiwan na naman ang Divine Mercy Choir sa awa po ng ating Panginoon.
Practice pa lang po yan. Practice pa lang po yan. So, ibig pong sabihin, sabi ko nga po, nakikinig ako, unang salang ng -1. -1 po ang gamit, hindi po yung piano. Kasi po, pagka po piano, kadalasan po naiiwan po yung ating mga senior, yung ating pong mga choir, naiiwan, hinahabol po ni kapatid na Alan yan. Subalit pagdating po sa -1, hindi ka po pwedeng wala sa timing. Halatang halata po yun kasi maiiwan ka kasi tugtog ng tugtog yan eh. Walang pakialam doon sa kakanta ka o ano, basta ikot siya na ikot, tugtog ng tugtog. Kung hindi ka marunong tumiming, maiiwan ka, mapapahiya ka. Subalit, nakaupo pa lang po kami doon sa upuan ng simbahan. Tumugtog ang -1. Automatic po, nasabayan namin. Practice pa lang. Kaya napakadakila po ng Panginoon. Kami, na nung araw, ang sabi nga po sa amin, kami raw po ay hindi totoong choir. Medyo masakit sa damdamin. Ano po, pero tinanggap po namin yon. Hanggang sa kami nga po ay bilang mga pipit. Dahil doon po kami nakilala sa pag-awit po namin ng, naging trademark po namin, ang awit na pipit. Ngayon, sabi nila, anong kanta ninyo? Pipit. Natatawa po sila, pipit. Yun nga po, pipitsugin. Yun po kami eh. Subalit yung pipitsugin na yon, talaga pong ang Panginoon man po ang nagtataas sa amin. Kaya kagabi po, masayang-masaya po ako sa nakita ko sa aking mga kasamahan. Hindi po kami naiwan kumbaga, kundi ang Divine Mercy Choir, maging sa voicing namin, maayos na kami po ay nakaawit, kami ang nakapagitna, subalit sa akin pong pakiramdam, kami po yung nangibabaw. Bagamat hindi po kami nakikipagpaligsahan. Pagpapatunay lang na hindi ginagawa ng Diyos na kawawa ang kanyang mga anak. Talagang pinapatnubayan po kami ng banal na Espiritu. Kaya po, sabi ko nga po, sa inyo po na makaka-attend doon sa gagawing okasyon na yun, sana po mapanood nyo naman po kami ng mga choir. At ngayon po, aawitin po namin yung pong awit na pinapractice pa lang po namin. Practice pa lang po naman, di pa po ganun kaganda. Pakinggan po ninyo.
Maraming salamat po sa magandang inawit na ating choir. Masanting. Ngayon pa naman po, mayroon po bang gusto pang habang wala po ating mahal na po, may gusto po bang bahagi? Tatawagin ko na lang po ang isang caps, yung ating caps na si kapatid na Eli. Kung nandiyan ka, halika, ikaw naman ang mag-share. Alam kong marami kang babahagi sa atin. Tatawid, ano po ba talaga? Totoo. Awit. Ano? Di po ba ang facilitator na susunod, di ba? Ano ba? Sige, kung awit, kahit po hindi ako marunong kumanta, ay aawit po ako. Dito Alan, ano ba kakantahin ko? Dito, hindi pwedeng basta kanta lang po. Kailangan medyo tungkol sa ano yung kanta natin gagawin. I believe. Ano ba ang kantahin ko dito? I believe. Eh, dito, hindi ko kabisado yung lyrics. Singramin ko to. Meron din dyan. Hindi pwede yun, di ba? Meron dito? May level si outro? O sige na tayo ko dito. Wala. Ha? Pigaramin ko na lang yan. Sandali lang po ha. Pasensya na po. Kala ko siya eh. Tita, thank you. Maraming salamat. Sige po, I believe, para sa inyong lahat po. I believe for every drop of rain that falls, the flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the sun, the smallest grain will still be here. I believe that someone in the grid somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, that I know why. I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky,
Maraming salamat po. Salamat kapatid Nelly at sa lahat ng mga nagbahagi at umawit para sa itong lahat ngayong umagang ito. Tayo po ay tumayo ng lahat at awitin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.